Oh, pero sabi ko sa inyo, kahit mapatay niyo yan, huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil sa kabubuhan ninyo, dahil sa katangahan na itong mga nagtrabaho para ipatapon siya sa ibang bansa. Nakikita ngayon ng buong mundo kung gaano kabulok ang Pilipinas, gaano kabobo ang mga nasa Pilipinas. Ang mga sekretary sa gobyerno ay mga walang mga pinaglihi yata sa sa munggo. Kaya ganyan. Oh, so yun ang sinasabi. Si baka Maninoy, it means the act, yung act of what happened to Ninoy, yung pinatay si Ninoy. Hanggang ngayon, tayo na dalawang presidente, Aquino na, hanggang ngayon di pa nalalaman sino pumatay talaga kay Ninoy. Tapos yung pinagbibintangan nila na pumatay kay Ninoy, putay na, kakampi na nila ngayon. Mga tulongges, mga inutil. O ano pa sinabi ni Claire Tanga? O sabi pa ni Claire Tanga, hindi naman daw mga Duterte ang nagpanalo kay Bongbong, kundi ang mga tao. Hindi, totoo naman. Ay naman, masyado kayo eh. Totoo naman na mga tao ang nagpanalo kay Bongbong. Putangin na yan. Sinong boboto dyan kay Bongbong? Mga aso? Hindi naman mga tao naman ang bumoto. Totoo naman. Pero kailangan, Claire, maintindihan mo, ipasok mo dyan sa tatanga-tanga mo utak. Yung sa utak mong gakulangot na huwag ka masyadong magkikikilos, baka dumikit yan sa sentido mo. Hindi na mawala yung utak mo dyan. Oo, engot ka. Si Bongbong Marcos, kung nakalimutan mo, nilampaso yan ni Lenny Robredo. Si Lenny Robredo, putang ina niyan, ang only qualification ni Lenny Robredo, alam mo kung ano, namatayan ng asawa. Pukin ang ina, sa sobrang ayaw sa inyo ng tao, sa sobrang magnanakaw ng pamilya nyo, ayaw sa inyo ng tao, mantakin mo mas ibinoto pa ng taong bayan yung housewife na walang alam kesa sa'yo na naging gobernador ka, congressman, senador. Di ba? Hindi nyo nagigets yun? Tinalo, nilampaso ni Lenny Robredo si Bongbong. Nag-iiyak nga yan, nagsumbong sa atin niya, dinaya ako. O tapos hindi ba 6 na taon na inilaban mo yung kaso mo dyan sa PET, Presidential Electoral Tribunal? O anong ginawa ng PET? Hindi ba after 6 years, ano nangyari? O hindi ba talo ka talaga? Tinalo ka ng isang housewife na byuda. Puta, itong masaklap. Take 2 pa yata sa bar. Take 2 pa yata sa bar, housewife na. Wala pang alam sa batas, wala pang alam sa gobyerno. Puta, ina, tinalo ka pa. Ikaw ang tagal-tagal na ng pamilya nyo sa politika. Pucha yan, puro basang-basa na yung kilik-hili mo kakamiting di avance. Noong 2016, tinalo ka lang ng isang babae, kupal ka. Tapos sasabihin mo ngayon na nanalo ka, nakuha mo yung 30 million, 31 million na boto mo? Dahil sa sarili mo, ulul. Anong meron ka? Eh hindi nga nakita ng tao yun sa'yo eh. Noong panahon nung nanalo si Pangulong Duterte, si Lenny Robredo eh. Mas pinili nila si Lenny Robredo sa'yo kahit ikinakampanya ka pa ni Duterte. Kinampanya ka ni Pangulong Duterte nun eh. Di ba, 2 vice president niya? Ang vice president niya, ikaw at saka si Cayetano. Di ba, dahil nga feeling niya, alay niya yung pamilya nyo. Hindi ka ba naman kupal? Hindi ka nga nanalo kay Robredo eh. Tapos sasabihin mo na nakuha mo yung 31 million dahil magaling ka. Pukin ang ina, paano ka naging magaling? Hindi ka nga umaati ng debate. Eh tatanga-tanga ka nga sa interview. Paanong mananalo ka kung hindi dahil kay Inday Sara? Tsaka sinabi na yan ng kapatid mo, si Super Ate. Siya nga daw may pinakamalaking sugal sa pagkandidato mo bilang Pangulo. Siya daw yung pinakamalaking ambag. Bakit? Kasi nga, putang ina niya, nakumbinsi niya itong si Inday Sara na tumakbo bilang vice presidente mo. Eh, nagmamakaawa kayo nun sa Davao. Ilang beses kayong pumunta ron. Nagmamakaawa kayo na kunin kang vice president. Vice President pa rin ang tatakbuhan mo eh. Kundi ka ba naman bobo? Vice President pa rin ang tatakbuhan niya ni Bongbong. Pero anong ginawa ni Inday? Tatakbo si Inday ng mayor. Kaya nag-advance yan to President. Si Bongbong, tapos lahat ng ginawa niya, dinilaan niya.
lahat ng kasukasuan ng mga Duterte para lang tumakbo to bilang vice presidente kasi nga hindi siya mananalo kay Leni Robredo. Nilampaso na siya ni Leni Robredo noong 2016. Pretty sure ilalampaso ulit siya ng 2022. Kaya putang ina, sa lahat ng abot ng kanilang makakaya, lahat ipinangako nila. Kahit ang langit at lupa ipinangako nila. Para lang makuha nila si VP Sara at manalo bilang maging vice president nila para mahila sila pataas. Tinanin nyo sinong isinisigaw. Noong kampanya, puro Inday Sara. Kita mo lahat ang bait kay Inday Sara. Kaya ikaw, Claire Castro, tatanga-tanga ka. Totoo na ibinoto ng taong bayan si Bongbong, pero kung titingnan mo, kung di ka ba naman tanga, kung ikaw may utak ka talaga, si Inday Sara mas malaki ang boto kay Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday Sara. Pero may mga bumoto kay Inday Sara, kulang-kulang 1 milyon, hindi binoto si Bongbong. Ganong kawalang kwenta yung presidente mo. Walang debating inatinan. Oo, walang debating inatinan yung kumag na yan. Oo, lahat tinanggihan yan. Ganong kahina yung tukmol na yan. Tapos ngayon, kung ipagmalaki mo, samantalang dati binababoy mo, luka-luka ka. Ayan lang ang masasabi natin dyan sa hinayupak na si Claire Castro na yan. Claire Castro, tigil mo na yan ng lahat ng ano. Mas mabuti, ako sa akin lang, Claire, ang trabaho mo talaga dyan is maghanap ka ng mga magagandang ginawa ni Bongbong sa Pilipinas at yun ang ipagmamalaki mo. Oh, hindi ka binabayaran ng buwis ng taong bayan para maging abogado ni Bongbong. Okay, binayaran ka ng buwis ng taong bayan para at least iparating mo sa amin ano na bang magagandang ginawa ng amo mong walang silbi. Mas marami ka pang beses na nakikita, mas marami ka pang beses na kakausap ng Malacanang press corps, ayaw ka na nga nilang kausap eh. Sa totoo lang, nakikita nila na wala ang silbi talaga, kaya lang, ikaw ang nilagay dyan eh. Oh, so mas madami ka pang beses na natatagpuan kaysa kay Bongbong. Ano ba ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas ngayon? Ano yan, paikot-ikot? Pinaglibas siya sa trumpo? Tayo na yun, may nagagawa ba yan? Kung may nagagawa yan, bigyan mo kami ng update kung ano yung mga ginagawa niyan. Claire, hindi yung puro banat ka sa mga Duterte. Lahat na lang ng interview ng mga Duterte, may sagot ka. Putang ina, si Christopher Min ka ba? Pakachismosa mo. Oh, sabi ko nga sa inyo, mga bossing, hindi ba? Oh, kaya ayan, nakita nyo naman ang ganda-ganda ng ating VP Sara. Oh, hindi ba? Ayan, oh, sabi ni VP Sara, vote straight Duterte. Sabi ni VP Sara, pakinggan nyo maigi. Oh, doon sa mga kababayan natin na gustong-gusto at gigil na gigil sa administrasyon na to, hindi ko kayo hinihikayat na bumaliktad, tumalikod sa gobyerno. Oo, para patalsikin ang gobyerno. Hindi, mas gusto ko matapos niya. Yung 3 taon pa, baka ewan ko kung matatapos niya, baka isang tulog na lang yan eh. Oh, baka bangungutin na yan sa sobrang, ewan ko kung anong ginagawa sa buhay niya, baka sobrang petex niyan, hindi na magising yan. Oo, tulog na lang yata ng tulog yan eh. Oh, so in order for us to bring the balance back to the Senate and to the Philippine government, oo, kailangan pakinggan natin yung sasabihin dito ni VP Sara, ha? Makinig kayong maigi at pag hindi kayo nakinig, lagot kayo sa akin. Hindi, pakinggan yung mabuti itong sasabihin niya. Importante itong sasabihin niya dahil ito ang magbabalik ng ito yung magbabalik ng balanse sa sa bayang Pilipinas. Magbabalik to ng balance kasi ngayon monopolize talaga eh. Hawak nila Congress, Senate, pati ata Supreme Court. Hawak nila, hindi ko alam ha. Pero sabi ko nga sa inyo, fake news ako. Huwag kayong maniniwala sa akin. Lahat ng sasabihin ko rito, walang katotohanan. Pero ipapalabas ko pa rin ha, para at least meron kayong mapakinggan. Pero again, disclaimer, huwag kayong makikinig sa akin. Wala akong silbing tao. Wala akong narating sa buhay. Lahat ng pinagsasabi ko, katang isip lamang. Walang katotohanan dito. Lahat ng sinasabi ko ay puro kapikian. Tandaan nyo maigi yan ha. So pakinggan ninyo itong sinasabi ni VP Sara at sana ay sumaksak sa inyong mga puso at isip at maintindihan nyo kung bakit crucial ito. Pag nanalo itong 10 senador ng Duterte senators, yung Duterte,
Pag nanalo yan, mga bossing, nako po, meron pa tayo mga ibang alyado nasa Senado. Pag nanalo yan, may pag-asa ang ating VP Sara maging presidente sa 2028. Lahat ng galit nyo, lalong-lalo na yung mga taga Mindanao, yung mga kaibigan natin, kapatid nating mga Muslim, kapatid natin dyan sa Mindanao na mga Kristiyano at mga Katoliko, parang awa nyo na, minamaliit kayo ng mga kupal dito sa Luzon. Sabi ko nga, boy, boss natin, wag mong pag-away-awayin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Paano hindi pag-away-awayin? Putang ina, yung tagapagtanggol ni Bongbong na si Gaydar yan. Yung nakainom ng... yung nakainom ng domat na panis. Mahilig yata sa mahilig yatang chumup-chup ng hindi patuli. Sinasabi na Sub-Sahara ng Mindanao. Ganyan ang tingin sa inyo ng mga yan. Ganto kalito, yung mga elitista na yan, nakala mo naman kung sino. Ganto lang tingin sa inyo niya, kakapiraso kayo. Kaya maghiganti kayo mga taga Mindanao, iboto ninyo solid yung 10 kandidato ni Pangulong Duterte. Sigurado ako na makakabawi tayo sa mga hinayupak na yan. Dahil pa naman persona non grata nung bakling na yun. Kumana yung magtuloy-tuloy yan. Pakinggan natin, sasabihin ni VP Sara, pag hindi nyo pinakinggan to, yari kayo. Ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron tayong 4 na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. Ayan na, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Number 53, Pastor Kibuloy. Ayan na, si Pastor Kibuloy number 53 sa balota. Nakatabon pala. Ayan na, papakita ko sa inyo. Ito na, si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, number 53 sa balota. Ayan na. Baka hindi nyo pa nakikita iboto nyo yan. Pag di nyo binoto yan, bahala kayo. Mamalasing kayo sa buhay. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron na yung maraming resibo. Zero corruption. Napaganda niya ng KOJC definitely. Kayang-kaya niyang gawin sa Pilipinas. Service excellence. Kailangan natin yan sa Pilipinas. Kailangan natin si Pastor Apollo Kibuloy para mabantayan natin yung pera ng gobyerno. Alam natin kung saan napupunta. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, yung huli namin siya nakausap, Pastor, paano yan? Pagka meron kang 70 na panukala, anong gagawin mo ron? Halimbawa, yung 70, kasi dali kang sirain hindi ka naman presidente. Kahit naman gumawa ka ng 17 panukala, depende pa rin yan sa mga kasamahan mo sa Senado kung sasamahan ka nila doon sa mga panukala mo. Kung walang silbi sa kanila yung panukala mo, ilalaglag nila yan. Ibibinbin lang nila yan. Alam mo, sabi niya, pagka ganun, halimbawa, nag-propose ako ng bill, umayaw yung mga kasamahan ko. Magpi-privilege speech ako at i-expose ko lahat ng kasamahan kong umayaw dito sa dito sa bill ko. Halimbawa, yung bill para sa mga mahihirap na mga Pilipino, tinanggihan nila. Sasabihin ko sa mga Pilipino, araw-araw, bawat meron akong bill na hindi nila susundin at hindi nila ipapasa, para naman sa bayan ito, ay i-expose ko sila kahit kasama ko pa yan, kahit kaibigan ko pa yan, kahit sino pa yan. Basta ang interes ng taong bayan ang importante rito. Pag ako nakapasok sa Senado, wala akong partido. Basta para sa taong bayan, gagawin ko. Ngayon, kung makalaban ko yung mga kasama ko, wala akong pakialam. Basta ipaglalaban ko yung para sa Pilipino. Ganon si Pastor Kibuloy. So, i-expose daw niya. Halimbawa, ito, nanalo to, si ganito. Halimbawa, si Cayetano. Yan, si Cayetano. Pinropose ko itong ganitong bill. Napakaganda naman yan. Ayaw niya. Bakit? Basta lang, ayaw niya. Hindi ba? Mali yan. Gaganunin daw niya. I-expose niya lahat ng mga senador na na magmamalabis sa kanilang kapangyarihan. Diretso natin. Yung sinasabi ni ng ating pinakamamahal na si VP Sara. So, siguro ang dahilan kung bakit inalis
or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Yun. Oh, so anong ibig sabihin noon mga bossing? Sinabi ni VP Sara na kaya ipinatalsik si Pangulong Duterte dahil sobrang lakas na ng PDP laban. Yung Duterte talagang malakas na. Pinatapon si Duterte para hindi na makapangampanya. Yung problema, pucha yan. O yun ang pagkakamali nila. Sana pinatay na lang nila. O para talagang finish na. Eh hindi, buhay pa. Ipinatapon nila doon. Diyos ko po, lalo nagalit ang mga tao, kaliwat kanan, demonstrasyon dito, dyan, kahit saan. Alam nyo ba, dami-daming tao. May nakita pa akong video sa may Australia, dyan sa Canada, dyan sa may The Hague, Luzon, Visayas, Mindanao, kahapon, nagsama-sama talaga naman, unity. Yan ang totoong unity, sabi ko. Si PRRD lang pala talaga ang makakapag-unite sa mga Pilipino. Pero alam nyo mga bossing, yung mga tanso, wala na talaga pag-asa yan. Putangin na ng mga tanso na yun, wala na talaga, parang mga tostado ng mga utak niyan. Oh, ayan na nga, speaking of pinatapon, si Pangulong Duterte yan ha, sinasabi dito ni VP Sara ha, pinatapon nila si Pangulong Duterte dahil ang lakas na itong mga kandidato natin and mas malalo tayong merong rason para iboto itong 10 kandidato natin dahil pag napumasok yung kanilang alyansa ng mga kawatan, mas lalong lalakas sila, mas lalong kung tinanong hindi pa sila ganun kalakas ngayon. 3 taon pa lang sila sa panunungkulan. May mga Duterte supporters pa, may mga Duterte allies pa dyan sa Senado. Pero nangyari ito sa Bayang Pilipinas. Imagine ninyo kung makaupo ang 12 niyang mga aso. Madadagdagan yung 12 pa na nandiyan dyan sa Senado. O wala na, kanya na Congress, Speaker of the House pa yung pisa niya, kanya pa Senado, baka maging Senate President pa yung kapatid niya. Utangin na, sila na may-ari ng Pilipinas. Kapag kaganyan, wala na mangyayari sa bayan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa